Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Webes Santo, kinumpirma ng DFA na tiniyak ng Iran sa gobyerno ng Pilipinas ang ligtas at walang hadlang na pagdaan ng mga Philippine flag vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Habang sa ibang balita, inilunsad ng NASA ang Artemis II sa kayang 4 na astronaut para sa misyong libutin ng buwan na kauna-unahan sa loob ng nakalipas na 50 taon. Nitong Biyernes Santo, bumagsak ang bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1 na ikinasugat ang 7 individual na agad namang binigyan ng medical na atensyon. Ayon sa DOTR, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at inaasahan ang masusing investigasyon upang maiwasang maulit ang insidente. Sabado de Gloria, pinangunahan ni Pope Leo XIV ang pagdadala ng krus para sa buong Via Crucis sa Colosseum ng Roma patungo sa ruins ng sinaunang Romanong gusali na naging saksi sa martyrdom ng karamihan sa mga naunang Kristiyano. Habang nitong Easter Sunday, ikinalungkot ng pamunuan ng Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel sa San Miguel, Bulacan ang pagkawala ng mga sagradong gamit ni San Miguel Arcangel. Ang mga nawalang gamit ay ang pakpak, kalasag, sibat at espata na pawang mga gawa sa pilak. Samantala, nagbigay ng kanyang Easter message si Pope Leo XIV sa pagdiriwang ng Easter Vigil Mass sa St. Peter's Basilica, habang nagbigay din ng Easter message si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, choose compassion over indifference. Nitong Lunes, mahigpit nang ipinatupad ng PNP ang Anti-Public Intoxication Act o pag-iinom sa kalye bilang bahagi ng pagdidisiplina at gawing ligtas ang mga kalye sa buong bansa. Kasunod nito, huhulihin na ang mga nagiinom sa mga pampublikong lugar at ipagbabawal na rin ang pagkakaraoke ng lagpas ng 10 oras ng gabi. Samantala, inilagay na sa restrictive custody ang 4 na pulis na sangkot sa insidente ng pamamaril noong Biyernes Santo, April 3 sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Kaugnay nito, 3 ang naiulat na nasawi at tatanggal na rin sa pwesto ang mga may pananagutan sa insidente. Sa ibang balita, nag-iwan naman ng matinding pinsala sa mga residente ang nangyaring pagyanig matapos tumama ang 5.1 magnitude na lindol sa Bogo City, Cebu. Sa sports, matagumpay na nasungkit ng Gilas Pilipinas Women 3-on-3 ang silver medal matapos yumuko sa Powerhouse Australia sa score na 18-9 sa gold medal match ng FIBA 3-on-3 Asia Cup. Nitong Martes, nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa pamilya ng pangalawang Pinay na nasawi sa nangyaring missile attack sa Haifa, Israel itong nakaraang linggo. Kabilang din sa mga nasawi ang Israeling asawa at biyena ng biktima. Samantala mga kasama, mariing kinundena ng Animal Kingdom Foundation ang isang simbahan sa Malabon City matapos nitong itali ang isang kalapati sa kable bilang bahagi ng kanilang selebrasyon sa salubong nitong Easter Sunday. Bukod dito, tinuligsa rin ng Philippine Animal Welfare Society ang simbahan matapos na masawi ang kalapati dahil sa umano'y pagmamaltrato. Habang naghain naman ng subpoena ang House Committee on Justice sa BIR para sa tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa bilang bahagi ng impeachment proceedings. Sa ibang balita, matagumpay na nakamit ng 4 na NASA Artemis II astronauts ang makasaysayang milestone matapos nilang marating ang pinakamalayong distansya ng tao mula sa Earth. Kaugnay nito, umabot ang mga astronaut sa humigit kumulang na 200,000 miles mula sa Earth, lampas sa 6,000 kilometers sa naunang record na hawak ni Jim Lovell at ng Apollo 13 mission sa loob ng 56 years. Habang nitong Miyerkules, naglabas na ng public apology ang Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon kaugnay sa paggamit nito ng kalapati para sa salubong ng Easter Sunday. Sinagot naman ito ng Philippine Animal Welfare Society na ang paggamit ng tunay na hayop bilang prop ay isang krimen. Samantala, naghain ng defense team ni VP Sara kaugnay sa impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni VP Sara, layon ng kanilang hakbang na malinawan ng fundamental constitutional questions na sa tingin nila ay kailangan na ng atensyon ng hukuman. Habang sa ibayong dagat, inanunsyo ni Donald Trump ang 2-week ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran matapos ang pakikipag-usap sa mga lider ng Pakistan. Kasunod ito ng binigay na palugit ni Trump sa banta na wawasakin lahat ng infrastruktura ng Iran kung hindi tutugon sa kanyang kahilingan na buksan ang Strait of Hormuz. Nitong araw ng kagitingan, tumungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan
para pangunahan ang paggunita sa 84th anniversary ng kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban noong World War II. Habang nanguna naman si VP Sara sa hiwalay na aktibidad sa Davao City para magbigay pugay sa mga veterano at binigyang din ang kahalagahan ng pag-alam ng kabataan sa sakripisyo ng mga sundalo. Samantala, inanunsyo ni PBBM ang pagpapatupad ng service contracting program para sa public transportation simula April 15. Ipatutupad ito tuwing off-peak hours kung saan babayaran ang mga operator at driver ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro bukod pa sa kita nila sa pamasahe. Habang ang mga commuter ay makakatanggap naman ng 20% discount. Sa ibang rehiyon, bumagsak ang isang Cessna 182 Skylane aircraft sa Dinagat Islands. Lumipad ang eroplano mula Subic na patungo sana ng Siargao Island nang bigla itong bumagsak sa Barangay Navarro, bayan ng Tubahon. Sa salaysay ng mga residente, nakarinig umano sila ng malakas na pagsabog bago tumambad ang mga debris ng eroplano sa lugar. Ngayong Biyernes, aabot na sa 40% ang diskwento sa pamasahe ng mga commuter sa ilalim ng service contracting program na magsisimula sa April 15. Ayon sa DOTR, ang 20% discount mula sa programa ay pwedeng ipatong sa 20% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Kaugnay nito, patuloy pa rin naglalabas ng hinanakit ang transport at agriculture sectors kahit pa inaasahan ng oil price rollback sa susunod na linggo. Para sa ilang jeepney drivers, hindi pa rin ito sapat dahil kakaunti lamang ito kumpara sa itinaas na presyo ng langis. Habang maraming mga mangingisda na rin ang tumigil sa pagpalaot dulot ng krisis, kaya nananawagan na ang pamalakaya sa gobyerno na maibalik ang 30,000 na gastos nila sa 20 araw ng pangingisda. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Kyle, keeping you in the loop.